Narito po tayo ngayon sa lungsod ng Ilagan, Isabela, kung saan naganap ang ikalawang National Youth Council meeting ng the United Methodist Youth Fellowship in the Philippines. Matagumpay na idinaos sa ikalawang National Youth Council meeting noong Pebrero 21 to 23, 2025 sa Ilagan United Methodist Church sa ilalim ng North Central Philippines Annual Conference. Ayon kay Dave Rombawa, National Executive Committee President, ang pagtitipon ay isang mahalagang bahagi ng National United Methodist Youth Fellowship in the Philippines or NUMYFP upang pagsamasamahin ang mga kabataang Metodista sa buong Pilipinas. Gathering siya ng mga kabataang leader every 6 months of the whole Bayanium na kung saan nagsasama-sama yung mga kabataang leader sa buong Pilipinas with our annual conferences from first National Youth Council meeting and from second to fourth National Youth Council meeting ay nagre-report na sila ng kani-kanilang mga accomplishments for their programs for the whole Bayanium. Ang pagtitipon na may temang timpuyog, isang salitang nangangahulugang pagkakaisa o pagsasama-sama na naglalayong ipaalala sa mga kabataang lider ng UMYFP ang kahalagahan ng sama-samang paglilingkod. Binigyan din niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng mga ulat ng mga lider. Dahil dito nakikita ang kalagayan ng bawat annual conference, ang kanilang mga aktibidad at ang mga maaring adapt ng iba pang konferensya. The National Youth Council meeting can also legislate yung mga programs and activities that can actually help the fellowship moving forward, not just the national level but also the annual conferences and also the grassroots level. Isa rin sa mga tampok na bahagi ng programa ang talakayan tungkol sa mga update mula sa Philippine Central Conference na binahagi ni Gina Early Passion, dating PCC Secretary. Samantala, pinangunahan naman ni Reverend Lofi Baluntong mula sa PCC Board of Church and Society ang exit time na nakatuon sa talakayang elektoral. Dahil malapit na ang eleksyon at kailangan nating i-educate ang ating mga kabataan para sila rin ay makapag-educate kung paano makikibahagi sa maayos, sa malinis at prinsipyadong pagboto. Hindi hopeless ang Pilipinas hanggat may mga kabataang titindig dahil sa kanilang pananampalataya sa kung ano yung marapat at mabuti para sa bansang Pilipinas. Bilang host ng pagtitipon, isang malaking karangalan para sa North Central Philippines Annual Conference ang pagdaraos ng ganitong national activity. Ayon kay Gamaliel Sullivan, UMYFP President ng NCPAC, ang matagumpay na pagsasagawa ng pagpupulong ay resulta ng pagtutulungan ng mga workers at lay members. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga workers at lay na sumusuporta sa ating mga kabataan dahil sa pagtutulungan natin. Ang ganda po ng feedback sa atin at sana magtuloy-tuloy po ang ministeryo natin na ito, ang pagtutulungan at pagkakaisa nating lahat. Ang susunod na NYCM ay nakataktang ganapin sa Middle Philippines Annual Conference sa darating na Agosto 22 to 24, 2025. Patuloy na isinusulong ng NUMYFP ang mas matibay at makabuluhang liderato para sa mga kabataang Metodista sa buong bansa. Naging makabuluhan na pagpupulong ng mga kabataan sa Second NYCM kung saan narinig natin ang reports ng iba't ibang kabataan na nagmula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ako po si Criza M. Castro para sa balitang napapanahon, maaasahan at nagkakaisa sa katotohanan. Ito ang UMC TV News Bite.